Puyat ka na naman ba, idol? Ilang oras ba ang inyong tinutulog sa gabi-gabi? At ano po ba ang epekto ng pagpupuyat? At ano po ba ang benepisyo na may tamang oras na pagtulog? Magandang buhay, ako po si Ate Nix na handang maghatid na impormasyon para po sa ating kalusugan. Ang pag-uusapan po natin mga idol ay about po sa pagtulog at sa pagpupuyat. Ano po ba ang epekto ng pagpupuyat? Imagine niyo po idol ha, kapag kayo hindi nakatulog ng maayos at nagpuyat po kayo for some reasons kung ano po mga ginagawa niyo po dyan, ay maaari po maiba yung pattern ng inyong pagtulog. Maaaring makasanayan niyo po yan hanggang sa maging long term na po, hanggang sa maging insomnia na. Ano po ba yung mga senyales na lagi ka pong puyat at kung napapansin mo po na ganito na ang nangyayari sa inyo? Sa pang-araw-araw, normal lang po sa atin yan, automatic. Kapag kayo ay puyat, gigising ka po sa kinabukasan, aantok-antok ka po. Wala ka po sa focus, wala ka sa concentration. Foggy po ang utak nyo, hindi po malinaw, hindi nyo po alam kung ano po yung goal nyo sa araw na yun, hindi nyo po makomplete yung mga task na dapat nyong gawin, maaaring sa trabaho, sa school, sa bahay, at kahit saan pa po. Maaari ka din po madisgrasya dahil kapag ikaw ay kulang sa tulog, baka ikaw ay mapikit habang ikaw ay nagdadrive sa mga daily function nyo. Maaaring madisgrasya po kayo dahil hindi po kayo makapag-concentrate sa inyong mga dapat gawin. Nahihirapan po kayong i-absorb yung mga dapat nyong pag-aralan sa eskwela at nahihirapan po kayong i-perform yung mga dapat nyo pong gawin sa inyong trabaho. At kapag kayo ay puyat, ang inyong mood, irritable po kayo at hindi po kayo komportable. Please po kayo magalit kahit hindi naman po kagalit-galit. Ano po ba ang normal na oras ng pagtulog? Kapag po ikaw ay nasa edad 18 years old hanggang 60 years old, ang dapat mong tulog ay dapat nasa 7 hours to 9 hours. Kapag ikaw ay umedad na ng 61 years old pataas, ang inyong tulog ay dapat po nasa 8 hours at least or 7 to 8 hours. Kapag naman po ikaw ay 18 years old pababa, alam naman po natin na mas antukin po sila, mas nakakatulog po sila ng mas mahaba, lalo na kapag kabata, mas gusto po nilang magtulog ng magtulog. Marami naman din po kasing factor kung bakit po tayo hindi makatulog ng maayos. Maaaring ang inyong trabaho ay iba po ang schedule, maaaring sa gabi ay mas nag-aaral ka, maaari naman po sa gabi nagiinuman po kayo, o kaya naman po sa gabi ay wala ka po kayong ginawa kundi mag-Facebook, mag-cellphone, manood sa Facebook, o kaya naman ay manood ng Netflix, o kaya naman po ay gabing-gabi na ay nagkakape pa po kayo, o kaya naman po ay umiinom kayo ng alak na maaari po makapagbago sa inyong pagtulog. Imagine niyo po idol kapag kayo ay nakakatulog ng ganitong kahabang oras. Yung daloy ng dugo, yung pag-function ng maayos ng isip, at yung pag-repair ng mga cells sa inyong katawan, imagine niyo po kung gagano po ang difference na nagagawa po niya ang pagtulog. Mas matalas ang inyong isip, hindi ka po makakalimutin, at diretsong-diretso ang inyong isip. Yung emotion nyo po kayang-kaya nyong kontrolin dahil kapag kayo ay may tamang gising, ay may tamang tulog, paggising nyo po napakaganda ng inyong mood. Kahit nakabwisit-bwisit na po yung mga nangyayari sa paligid, ay okay pa rin po kayo. Nakakapag-improve din po ito ng hormones dahil yung release po, yung production ng mga hormones po natin sa katawan, mas nagdi-distribute po yan ng maayos, mas nakakapag-function po tayo ng maayos. Yung hormones po natin ay balance. Alam nyo po ba, yung hunger hormones po natin, yung ghrelin at yung leptin, mas nakakapag-function po sila ng maayos, mas nakakapag-signal po sila sa ating utak kung kailan po tayo tamang dapat kumain. Kapag ka po ikaw ay puyat, wala ka pong gagawin kundi kumain ng kumain, at yung metabolism po natin, hindi po yan bumababa, hindi po nagiging maayos. Kaya po, ang lahat po na nagpupuyat, kahit mag-gym ka pa, kahit mag-exercise ka pa, kung kulang ka po sa tulog, hindi po nagbo-burn yung mga calories natin dahil the best way to burn our calories ay kapag po tayo ay tulog. Siyempre, kapag ikaw ay nag-exercise during the day. Kapag puyat ka, pati insulin nyo po, spike ng high po yan, sobrang taas. Imagine nyo po kung gaano tayo makakaiwas sa sakit po sa puso, sa diabetes, sa stroke,
Kailangan mo po magkaroon ng sleep pattern una po sa lahat para makabalik ka po sa inyong pagtulog. Or kung matutulog ka po ng 9 o'clock ng gabi, kailangan mga 30 minutes or 1 hour pa lang nakahiga ka na po dyan, walang cellphone. Patayin mo yung ilaw para mas mag-activate po si melatonin. Si melatonin gustong-gusto po niya kapag ka madilim ang paligid, mas lalo po nagre-release ang ating utak ng melatonin. Natural po ito na pangpatulog po natin, pampaantok. Ang melatonin po ay nilalabas ng ating utak. Normal hormones po ito. Kapag patay ang ilaw, mas lalo ka pong aantukin. Iwasan nyo po magsa-cellphone para po mas lalo po mas ma-relax ang inyong isip. Iwasan nyo pong uminom ng kape sa gabi at iwasan nyo pong uminom ng alak dahil nakakapagpabago po ito ng rhythm ng inyong pagtulog. At syempre, kapag ka ikaw ay may bembang o kapag po ikaw ay may bakbakang naganap na matindi, nakakaantok din po yan mga idol. Yun lamang po. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Happy sleeping mga idol! Stay healthy, good vibes only. Magandang buhay mga idol.